Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2811 Demon Fleet. Alam ko lang na kung talagang nagmamalasakit ka sa iyong sariling mga anak, bilang isang magulang, paano mo aasahang mag-aaway ang iyong mga anak? Kung nakikipag-usap ka sa Abyss Witch, hindi mo kailangang kumilos ng walang ingat. Pinipilit ka nitong labanan ang Estremador na iyon sa antas ng Emperador. Nakita ko lang na ginamit ka niya bilang chess piece, at wala man lang akong nakitang relasyon ng mag-ama. Ikaw, bago natapos ni Katie ang kanyang mga salita, si Taikang ay umungal ng galit na galit. Tumahimik ka. Itinaas ni Taikang ang kamay at akmang sasampalin ang mukha ng babae. Ngunit nang makita ang walang takot, maluhaluhang mga mata ni Katie na puno ng kalungkutan, muli siyang natigilan. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas ka. Saway ni Taikang sa mahinang boses at itinulak ang babae palabas. Nadapa si Katie, umatras ng ilang hakbang, at huminga ng malalim, alam ko, sa puso mo, mas mahalaga ang adopted father kaysa sa akin. Kung sasabihin ko ito, hindi ka makikinig, ngunit mas lalo lang akong galit sa akin. Ngunit, ang mga ito ay kailangan ko pa ring sabihin dahil asawa mo ako. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo, maliban kung papatayin mo ako. Natapos magsalita si Katie at tumalikod na para umalis. Bumalik si Taikang sa kanyang upuan, dahan-daang kinuha ang baso ng alak, at umupo sandali, ngunit hindi ito ininom. Bang! Lumubog na parang tubig ang mukha ni Taikang, at nadurog ang baso ng alak. Earth. Walang katapusang purgatorio. Si Yefan ay orihinal na bumalik na may kaunting pagkabalisa, ngunit nang dumating siya, napagtanto niyang labis siyang nag-aalala. Mukhang mapayapa ang lahat dito. Sina Niewuyo, Feng Yaoying, Shu Lingshan, at ilan sa mga matandang entourage ng pamilya ay namuhay ng medyo maaliwalas dito. Kaya, nang bumalik si Yefan, ang lahat ay tila hindi masyadong nasasabik, sa karamihan ay medyo nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mahabang paghihiwalay noon, ang oras na ito ay wala. Sa Sheikh Jiangnan-style courtyard, nagluto si Feng Yaoying ng ilang dish. Hindi alam ni Shu Lingshan kung saan kukuha ng garapon ng lumang alak. Umupo ang pamilya at nagkwentuhan tungkol sa nangyari kay Yefan at sa iba pa pagkatapos nilang lumabas. Bakit hindi mo ibalik si Tuan Chun, ikaw lang? Paulit-ulit na nagreklamo si Niewuyo. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, Nay, nanlamig ako kapag sinabi mo iyon. Bakit si Tuan Chun lang ang inaalala mo? May isang bata lamang sa pamilya, hindi ko ba maaaring isipin ito? Binigyan ni Niewuyo ang kanyang anak ng isang blangkong tingin. Nitong mga nakaraang taon, halos 3 o 5 na kami ni Yaoying, at narinig kong pinag-uusapan ng nanay ko ang grupo. Kayo, ni minsan hindi binanggit ng nanay ko. Ngumiti din si Shu Lingshan at umiling. Lahat kayo ay nasa hustong gulang na, at ang inyong cultivation base ay mas malakas kaysa sa akin, kaya hindi ko ito oras para mag-alala tungkol dito. Kawawang Tuan Chun. Akala ko gumaling ka na. Mapait na bamantong hininga si Niewuyo. Nay, ang batang ito ay kumakain ng isang malaking pagkain araw-araw, at mayroong Xiaojin at iilan upang makipaglaro sa kanya, kaya masaya siya, sabi ni Yefan na may kagalakan. Anong alam mo? Ang bait kasi ni Tuan Chun. Kahit na masama ang pakiramdam niya, ayokong mag-alala ka sa kanya, paninisi ni Niewuyo. Medyo nahihiya din si Yefan, at wala pa rin siyang mahanap na paraan para pagalingin ang kanyang anak. Gayunpaman, ang pagsusumikap na masira ang Qinglong ay talagang isang pagsisikap. Hanggat malakas ka, may paraan sooner or later. Biglang may naisip si Niewuyo, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Anak, sa pagkakataong ito ay bumalik ka ng mag-isa. Sa totoo lang, ayos lang. Nakita mong nandito sina Yaoying at Shanshan, bakit hindi kayo? Kahit na hindi sinabi ni Niewuyo ang lahat, alam na ito ni Yefan at ng 2 anak na babae. Ang isip ng lola. Parehong namula sina Feng Yaoying at Shu Lingshan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Mayroong ilang mga inaasahan sa aking puso, ngunit pakiramdam ko ay hindi ito tama. Mabilis ding ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, Nay, wala akong panahon para isipin ang pagkakaroon ng anak ngayon, nasa krisis ang sitwasyon. Noong una, kailangan niyang harapin si Taikang. Pangalawa, naawa siya sa ibang babae. Ang isang mangkok ng tubig ay hindi maaaring ganap na patag, ngunit hindi ito maaaring maging masyadong bias. Ang daming problema na hindi mo man lang pinangarap na magkaanak. Sinabi mo na hindi ka natalo sa pakikipaglaban sa 2 demonyong hari. Nahanap na rin ito ni Sally, at naghihintay na lang siyang pumunta sa Protoss para hanapin si Angel. Ang lakas mo ngayon, hindi ba ito itinuturing na top-notch sa Taishi? Tanong ni Niewuyo. Nay, nambobola mo talaga ako, nginisya ni Yefan. Talagang itinago niya ang maraming panganib na nakatagpo niya, baka mag-alala si Niewuyo. Kaya naramdaman ni Niewuyo na si Yefan ay talagang napaka-leisure na ngayon, naglalakad-lakad lamang upang palakasin ang kanyang lakas. Nay,
huwag mong madaliin ang iyong asawa, lahat tayo ay may mahabang buhay at ilang panahon, nakangiting sabi ni Feng Yaoying. Hindi ka ba nakakaramdam ng pag-iisa pagkatapos ng mahabang buhay? Bumantong hininga si Ye Wuyo, alam ko kanina, pumunta rin ako sa labas ng mundo kasama ka. Gusto mo bang humanap ng sunset red na asawa para sa iyo? Hindi ko makita si Ye Longyuan. Last time I saw him, mukha na siyang matanda. Hindi mo tugma ang nanay mo. Mukha kang batang babae, pambabula ni Ye Fan. Natawa si Ye Wuyo at napag-alitan, may sinasabi ka ba tungkol sa biological father mo? Maliit pa lang na babae. Naging lola na ako. What a red sunset. Gusto ko lang ang mga apo ko, wala nang kailangan. Ngumiti si Ye Fan at nangako na lutisin ang usapin sa lalong madaling panahon upang matugunan ang kanyang kagustuhan. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Ye Fan na mag-isip, dapat talaga niyang bigyan ng kasiyahan si Ye Wuyo. Bagaman sila ay mga magsasaka, totoo na sila ay may mahabang buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na kailangang isaalang-alang ang katandaan ng kanilang mga nakatatanda. Tulad ni Ye Wangto at Ji Sokson, gusto rin nilang makita si Ye Wangto hang magpakasal, magkaanak, at umaasa ng masayang pamilya. Sa kaibahan, si Ye Wuyo ay masyadong malungkot at malungkot. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kwalifikasyon sa paglilinang ay limitado rin, at hindi mabuti para sa kanya na magpalipas ng oras sa pag-urong. Kung magpapatuloy ang mga bagay. Tulad nito, nararamdaman ni Ye Fan na hindi rin siya karapat-dapat. Anyway, isa siyang number 1, at hindi niya kayang pangalagaan ang kaligayahan ng kanyang biological mother, so what's the matter? Ye Fan, huwag ka masyadong magseryoso. Yan ang sabi ni nanay, busy ka sa sarili mong negosyo. Natatakot si Ye Wuyo na masyadong mag-isip ang anak, kaya nagmamadali itong nagpaliwanag sabay ngiti. Umiling si Ye Fan, wala lang. Nay, lumabas ba kayo para tingnan kamakailan? May nangyari ba sa Earth? Handa na ba ang teleportation array? Hindi ko na ito pinansin, nag-aalaga lang ako ng lahat ng uri ng gulay, nag-aayos ng mga bulaklak, at nagsasanay ng mahika. Last time, parang sinabi ni Yaoying na dumating na ang misyon. Sabi ni Ye Wuyo. Well, ayon sa balita, under construction ang teleportation array, pero walang kinalaman sa amin, kaya hindi na ako nagbasa pa, Feng Yaoying said. Agad na nag-check si Ye Fan sa internet, at sigurado, nakita niya ang The Human Race Alliance na muling nagpadala ng isang espesyal na misyon ng angkan upang mamuno sa gawaing pagtatayo. Kasabay nito, isang malaking tao ang dumating, at sinabi lamang niya na masisiguro niya ang kaligtasan ng mundo, na medyo misteryoso. This special mission is here, hindi ka ba niya pinuproblema? Humiling na bumuo ng isang teleportation array dito o isang bagay. Tanong ni Ye Fan. Dahil ikaw, Mr. Ye, ang mga bayani ng daigdig, ni ang East China Alliance o ang West Federation ay hindi nagabala sa amin. Sabi ni Shu Lingshan. Siguro si Feng Buyo at ang sinabi nila, the last time Lurongshan fight make a phone call and talk to Feng Buyo. Nabanggit nila na kabilang ka sa pamilya Shenlang, kaya huwag mong pilitin ang pamilya natin. Mukhang nag-aalala rin ang mga tao ng espesyal na sugo sa mukha ni Shenlang, sabi ni Feng Yaoying. Tumango si Ye Fan, medyo matino si Feng Buyo, at naisip niyang maliligaw siya ni Lu Feiyan, na tila ang pinaka nag-aalala. Lumingon si Shu Lingshan sa isang balita at hindi maiwasang magtaka, bakit sinabi sa balita na narito rin ang armada ng Diablo. Kabanata 2812 hindi ko ito gusto. Mabilis itong tiningnan muli ni Ye Fan at nalaman niyang totoo ito. Sa orbit ng buwan, lumitaw ang barkong pandigma ng Demon Wolf Knights ng Third Demon Lord. Hinihiling ng Earth Alliance sa mga tao na maging mapagbantay sa lahat ng oras, bigyang pansin ang kaligtasan, at subukang huwag lumayo sa mga pasilidad ng kaligtasan tulad ng mga air raid shelter. Bakit ito nangyayari? Mukhang 3 araw na rito ang Knights of the Demonic Wolf, ngunit nagpipigil sila. Siya ba? Nagpaplano ng isang bagay, at alam pa rin na ang kanyang asawa ay bumalik. So natatakot ka? Tanong ni Feng Yaoying. Ying, tanga ka, kababalik lang ng asawa ko, takot din ako sa strategic master na pinadala ng Clan Alliance. Inilibot ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata. Medyo kakaiba din ang naramdaman ni Ye Fan, ang teleportation formation ay napakahalaga sa kanya, kaya huwag mawala ang chain sa oras na ito. Kung sakali, mabilis niyang tinawagan si Chang Haotian. Labis na nagulat si Chang Haotian nang matanggap niya ang tawag ni Ye Fan. Mr. Ye, bumalik ka mula sa mahabang biyahe. Bumalik ka at tingnan mo. Ang galing. Kapag nandito ka, mas magiging kalmado kami. Nabalitaan ko na darating ang battleship ng Demon Wolf Knights, totoo ba iyon? Ano ang sitwasyon sa iyong panig? Diretsyong tanong ni Ye Fan. Totoo, kinumpirma ng NASA na, gaya ng hinulaang namin noon, ito ang Commander-in-Chief ng Magic Wolf na si Fennes. Tila personal na dinala ni Fennes ang mga elite para ipaghiganti ang Ice Wolf na si Hati. Bago kami, kinakabahan pa rin ako, at papasok na ako sa unang antas ng pagiging handa sa pakikipaglaban. Bilang A.
Resulta, hindi naglunsad ng pag-atake ang Venus, at medyo nalilito kami. Tila may hinihintay ito, at pinag-aaralan din namin ang mga countermeasure at pinag-iisipan ang ilang ideya tungkol dito, sabi ni Chang Haotian. Ibig sabihin, kada dating lang talaga ng Devil Wolf dito, tapos hindi nagpadala ng anumang impormasyon sa iyo. Sumimangot si Ye Fan. Oo, ito ay lubhang kakaiba. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng Venus. Kami ay labis na nag-aalala tungkol sa kung ito ay magsasagawa ng isang palihim na pag-atake at naging alerto, sabi ni Chang Haotian. Kung gayon ang iyong teleportation formation ay nasa ilalim ng konstruksyon. Ito ay ginagawa, hindi kalayuan sa Tianxing Island. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Infernal Purgatory, sapat na ito. Mabuti yan, bilasan mo itong itayo. Kapag nabuo na ito, hindi na mahalaga kung aatake si Venus o hindi, sabi ni Ye Fan. Ganoon din ang naisip namin, kapag natapos na ang konstruksyon, maaari kaming magpadala ng mga eksperto mula sa alyansa ng angkan para sumuporta anumang oras, para hindi kami matakot sa hukbo ng demonyo. Agad na ibinaba ni Ye Fan ang telepono. Tanong ni Shu Lingshan, ano ang gagawin mo? Ano ang dapat kong gawin? Tanong pabalik ni Ye Fan. Kung gayon ay narito si Venus, hindi mo ba kailangang mag-alala tungkol dito? Ang gusto ko ay bumuo ng teleportation array, dumiretso sa Clan Alliance, at hanapin ang Shenlong Temple. Tungkol naman sa hukbo ng Ilaris, kung nais nitong lusubin ang lupa, hindi ko responsibilidad. Napunit ko na ang aking. Harapin ang ika-5 at ika-6, at kailangan kong makipaglaban sa emperador ng baril na si Taikang. Sa kasong ito, gusto mo bang ako ang magkusa para pukawin ang ikatlong demonyo? Huwag kang gumawa ng gulo, kahit na may tiwala ako, hindi ako makakahanap ng gulo para sa sarili ko. Napailing si Ye Fan na may ngiti. Ang pangalawa at pangatlong hari ng demonyo, ngayon ay ang alyansa, ay isang mahalagang puwersa upang pigilan si Satanas. Siguradong hindi hihinain ni Ye Fan ang lakas ng pakikipaglaban ng dalawang haring ito ng demonyo kung hindi ito kinakailangan. Kapag nalampasan na ni Satanas ang blockade, dirdiretsong pumasok, at maaaring magmarcha papunta sa teritoryo ng ika-7 kaharian, ito ay magiging lubhang nais. Malamang, nag-aalala rin sina Jeros at Ilaris na si Satanas ay gagawa ng blockade sa pamamagitan ng pagsasanib sa mahinang kaharian at mabilis na paglaki. Gusto ng lahat na maging Devil Emperor, kaya walang gustong magkaroon ng lalaki na biglang sumirit ang lakas. Kahit na ito ay isang kalaban, sa isang kritikal na sandali, maaari silang magsanib puwersa muna at pindutin ang pinakanamumukod-tanging isa. Bagamat hindi pa nakita ni Ye Fan ang dalawang hari ng demonyo, nahulaan niya na iyon ang iniisip nila. Tsaka si Venus ang naghahanap sa kanya para mag-higanti kaya bakit siya nagkusa na pumunta sa Venus para i-provoke siya. Nagpasya si Ye Fan na kung hindi dumating si Venus, mananatili siya sa tahanan ng walang katapusang purgatorio sa loob ng ilang araw. Hindi pa huli na lumabas hanggang sa mabuo ang teleportation array. Kaya lang, magayos ang pamilya, at hayaan silang pumunta sa baha para maging ligtas kapag wala sila. Kung hindi, kung papatayin ni Venus ang mga babae at anak ng kanyang pamilya, malaking bagay ito. Earth Combat Alliance, punong tanggapan na matatagpuan sa Tianxing Island. Sa conference room, ibinaba ni Chang Haotian ang telepono. Mr. Ikaw ay bumalik. Tuwang-tuwang tanong ni Lu Rongshan sa kanyang asawa. Well, napapanahon talaga na bumalik, nakangiting tumango si Chang Haotian. Magaling. Bumalik si Mr. Ye sa oras na ito ang Dinghai Shenzhen. Tumawa si Leon Shukalet. Ang relasyon sa pagitan ng pagkakaiba ng oras, bagaman ilang taon na ang lumipas sa walang katapusang purgatorio, ito ay talagang ilang buwan lamang sa labas. Hindi inisip ng lahat na si Ye Fan ay matagal nang wala, ngunit tama lang ang oras ng kanyang pagbabalik. Dinghai Shenzhen. Hindi kaya siya ay isang strategic powerhouse. Isang medyo nakakainis na boses ang nagmula sa gilid. Isa itong lalaking nakasuot ng sapphire hairpin at dark blue na classical na damit. Bagamat puro itim ang mahabang buhok at mahabang balbas, ngunit ang poster ng walang kamatayang estilo, alam mo namang mayamang karanasan at isang elder. Nang sabihin ito ng matanda, nagtawanan din ang mga lalaki at babae sa tabi niya, at nang sabihin nila ang Dinghai Shenzhen, lahat sila ay walang tiwala. Sa oras na ito, napagtanto din ng lahat sa Earth Alliance na hindi tama ang sitwasyon. Kayong mga lalaki sa Earth, sa harap ni Elder Joe, kailangan ninyong bigyang pansin ang sasabihin ninyo. Siya ay hindi kapareho natin, malamig na sabi ni Ilya. Oo, papansinin natin. Nagmamadaling hinailan ni Lu Rongshan si Chang Haotian para iyuko ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin. Senior Joe, madiskarte man si Mr. Ye o hindi talaga natin masasabi sa ating paningin. Sabi ni Leon na may mapait na ngiti. Tawanan. Direktang tumawa ang isang espesyal na sugo, hindi mo ba nakikita? Ano sa palagay mo ang konsepto ng estratehikong antas? Ang buong alyansa ng tao ay nasa unang bahagi lamang ng 20s. Sa ikatlong kaharian ng Ilaris, mayroong 10-10 bilyong mga demonyo. May 7 lang. Sa palagay mo, ang gayong maliit na planeta ay maaaring magkaroon ng isang madiskarteng antas.
Lahat ng tao sa mundo ay mukhang napahiya, sa katunayan, alam nilang lahat na kahit na si Yefan ay napakalakas, ang estratehikong antas. Imposible. Bagaman ang Yefan na ito ay napakalakas, dapat siyang maging isang nangungunang manlalaro sa Kaitian Realm. Gayunpaman, ang taong ito ay mayabang at mayabang. Ang last time he dealt with Hati, para lang mapanood ng anak niya yung show. Totoong walang kilos ang isang malakas na lalaki. Ang gayong tao ay hindi dapat maging isang madiskarteng malakas na tao dahil hindi siya karapat-dapat dito. Umiling si Baihan. I think Mr. Ye is actually okay, not as bad as you said. Kumunot ang noo ni Feng Buyo. Hehe, wag kang magsalita, masyado ka pang knave. Hinaplos ni Elder Joe ang kanyang balbas, nakikita ko ang mukha ng iyong pamilyang Shenlong, at hindi pinilit ang kanyang paninirahan bilang lugar ng pagtatayo ng hanay ng teleportasyon. Pero, itong batang ito, ayoko talaga. Sa sinabi mo, medyo may lakas lang siya pero nakataas hanggang langit ang buntot. Nakaon ang lahat. Hindi naglakas loob na magsalita si Earth, at tahimik lang silang tumango. Matanda Joe, pag-usapan natin itong finas na bagay. Susunod, paano natin ito haharapin? Tanong ni Li Tangshan. Kabanata 2813 gusto ko ang isang ito. Kinuha ni Elder Joe ang tasa ng tsaa, humigop ng tsaa, at pagkatapos ay mahinahong nagsalita. Huwag magpanik, kahit na ang Finis ay isa sa 7 estratehikong antas sa ilalim ng Ailaris. Hindi daw pinakamakapangyarihan ang demonyong ito, pero mas magaling siyang manguna sa mga tropa para lumaban at mag-strategize. Ipinadala ito ni Ailaris, sa kabaligtaran, hindi natin kailangang mag-alala ng labis. Sa pagkakataong ito, hindi ito gumagalaw, dalawa lang ang posibilidad. Una, tahimik nitong ipinapadala ang mga tauhan nito upang magtago, upang makipagtulungan sa loob at labas at sirain ang aming teleportation array. Pangalawa, gusto nitong akitin tayo na magkusa sa pag-atake. Luz dahil sa paborebleng lokasyon, tiyak na dehado tayo kung lalabanan natin ang mga demonyo nila sa kalawakan. Isang grupo ng mga tao ang tumango at nakinig ng mabuti. Senior Joe, ayon sa iyong opinyon, dapat tayong mag-ingat sa palihim na pagpasok sa demonyo ngayon. Tanong ni Li Tangshan. Oo, ang teknolohikal na antas ng demonyo at ang kabuuang lakas ay mas malakas kaysa sa iyong mga magsasaka sa daigdig. Ikaw, dapat maging alerto sa paligid ng teleportation array at huwag payagan ang anumang banta na pumasok. Ang lahat sa Earth Alliance ay mabilis na nag-utos sa kanilang mga nasasakupan na palakasin ang kanilang pagbabantay. Sa palagay ko ay matagal nang nanahimik si Finis. Kadalasan ay alam niya na si Elder Joe ay personal na dumating. Inamin niya na natalo siya, at hindi siya nang ahas na bumalik sa Demon King ng basta-basta, kaya napakamot siya ng ulo doon. Isang payat, matangkad na lalaki tumawa ang sugo. Oo, pagkatapos ng lahat, ang alyansa ng Angkan, isa sa 10 karangalan, ang prestihiyo ni Zhou Wangxian ng Angkan ng Xuanming ay kumalat sa malayo at malawak. Ang mga estratehikong antas ng demonyong general sa ilalim ng Demon King ay makapangyarihan, ngunit hindi sila kasing lakas ng 10 hari ng Angkan. Pambabala ulit ng isa pang gwapong binata na sugo. Hinaplos ni Zhou Wangxian ang kanyang balbas at sinulyapan ng ilang junior na may magaang ekspresyon sa kanyang mukha. Zhou Lian, Xiao Zhan, gusto ninyong dalawa na sabihin ang magagandang bagay na ito. Kung mayroon kang paglilibang upang pasayahin ang matanda, mas mahusay na matuto ng higit pa mula sa iba at gumamit ng merienda sa pagsasanay. Lahat sila ay tahimik na matatanda, ngunit ang kanilang paglilinang ay malapit ng maabutin ng silent, sabi ni Zhou Wangxian. Tumingin sina Zhou Lian at Xiao Zhan kay Feng Buyo, na may kahihiyang tingin sa tabi nila, at ngumiti ng nakakahiya. May kaunting dissatisfaction at selos sa kanyang mga mata. Old Zhou, si Feng Buyo ay isang henyo ng pamilyang Shenlong. Hindi natin may kukumpara ang mga papasok sa Shenlong Temple sa hinaharap. Oo, nahihigitan tayo ni Buyo, normal lang yan, nagmamadaling itinaas ni Feng Buyo ang kanyang mga kamay at mahinhin na sinabi, Kuya Zhou Lian, Kuya Xiao Zhan, huwag mong sabihin iyan, lahat kayo ay eksperto sa Open Heaven Realm. Kara-rating ko lang sa ika-4 na antas ng Chaos. Kung ikukumpara sa iyo, malayo pa rin ako. Mahigit 100 taon na tayo, sabi mo, hindi ba tayo nahihiya? Tumawa si Zhou Lian. Si Zhou Wangxian, na may ugali ng isang guro, ay mahigpit na nagsabi, kayong dalawa, matuto ng higit na pagpapakumbaba at pagsusumikap. Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos pumasok sa Shenlong Temple? Hindi ba pwedeng pumunta ka sa Xuanmengtan at Zaifengwo? Makapangyarihan ang Qinglong, ngunit ang Qinglong ang may pinakamababang antas ng tagumpay at ang pinakamahirap na mabuhay. Ilan pang Asher Dragon ang talagang makakaligtas sa siyam na Asher Dragon Tribulation na iyon? Ang Qinglong na namatay sa unang 3 kapigatian ay halos kalahati ng mga ito. Mula noong sinaunang panahon, ang mga asul na dragon na nanatili sa alyansa ng clan ay hindi kailanman umabot ng dobleng numero. Mayroong ilang mga panahon na mayroon lamang 1 o 2 Qinglong, at may mga pagkakataon na ang pamilya Shenlong ay humihina. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Qinglong sa Shenlong Temple ay napanatili sa humigit kumulang 5. Kaya lang, ang 3 pang angkan ay hindi masyadong umasenso. Hindi naman talaga dapat.
Dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya para sa paglago ng Xuanming Clan at Phoenix Clan, paano ka magiging mediocre? Si Zhou Lian at Xiao Zhan ay nagmamadaling tumayo at yumuko para sumaludo. Ang itinuro ni Zhou Lao ay dapat tayong magsikap. Magandang malaman na nagsusumikap ka. Kung makapasok ka sa Kaitian Realm, hindi ka pangkaraniwan. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Oo. Isang grupo ng mga tao mula sa Earth Alliance ang tumingin kay Zhou Wangxia nang may paghanga nang makita nila ang eksenang ito. Ito ay karapat-dapat na maging isang madiskarteng antas na master, isang aura ng isang kilalang master sa mundo at isang mataas na ranggo, humihip patungo sa kanila, na nagpaparamdam sa kanila ng pataas at pababa. Akala ko noon ay hindi na maisip si Mr. Ye, ngunit ngayon kapag nakita ko si Elder Zhou, iniisip ko na ang bundok ay bundok pa rin. Napabuntong hininga si Ryan. Bagaman makapangyarihan si Mr. Ye, malayo pa rin siya sa strategic level. Hindi lang namin kilala ang isa't isa, at nakaupo lang kami at pinagmamasdan ng langit, nakangiting sabi ni Wei Di Blanc. Sa isang dalubhasa gaya ni Elder Zhou, mas magiging kalmado tayo. Mga kinatawan ng ating mga tao, salamat kay Elder Zhou sa pagprotekta sa mundo, malalim na pagpupugay ni Li Tangshan. Sina Chang Haotian, Lu Rongshan at iba pa ay yumuko din bilang paghanga sa estratehikong powerhouse na ito. Si Zhou Wangxian ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti at bahagyang ikanaway ang kanyang kamay, dahil ang angkan ay nagpasya na hayaan ang matandang lalaki na harapin ito ang lahat ng mga bagay na bahagi ng aming negosyo, huwag mo itong gawing napakahusay. Sa kabuuan, sa panahon ng pagtatayo ng teleportation array sa oras na ito, dapat tayong gumawa ng magandang babala. Finas, kasama ang matanda dito, hindi ito maaaring makipaglaro. Ayan, tapos na ang meeting. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Earth Alliance ay abala din sa pag-deploy ng trabaho at sunod-sunod na nagretiro. Lumakad si Feng Buyo kay Zhou Wangxian at nagpaalam ng may paggalang, matandang Zhou, pagkatapos ay babalik muna ako. Hehe, huwag kang magsalita, alam ng buong pamilya ang nangyari sa tito mo. Wala kang dapat ikabahala, ayos lang ang pamilya mo, nag-aalala silang lahat sa sitwasyon mo. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili, walang ibang kailangan. Hindi bale, kailangan mo lang magsanay ng husto. Tinapik ni Zhou Wangxian ang balikat ni Feng Wuyo. Old Zhou, this time nandito ako para maranasan. Kahit masakit ang aksidente ng tiyuhin ko, pagsubok din ito. Makatitiyak ka na hindi ako mahuhuli sa aking pagsasanay, ngunit aktibong lalahok din ako sa pangangalaga ng mundo. Seryosong sabi ni Feng Bu. Okay, good boy. Kasama ang matanda dito, siguradong iingatan kita, nakangiting sabi ni Zhou Wangxian. Salamat Elder Zhou, pagkatapos ay mag-leave muna ako. Sumaludo si Feng Buyo at tumalikod para umalis. Sa kabilang dulo ng conference room, nakita ni na Zhou Lian at Xiao Zhan ang eksenang ito, at ang kanilang mga mata ay medyo nandidiri at nagseselos. Talagang nararapat na maging isang henyo na nilinang ng pamilya ni Shenlang, at si Zhou Lao ay dapat humingi ng pabor sa kanya, maasim na sabi ni Zhou Lian. Mayroon bang paraan, kung sino ang gumawa ng kanyang ninuno na si Feng Xiaotian? Tumawa si Xiao Zhan. Ang pinakaayaw ko sa batang ito ay palagi siyang nagpapanggap na inosente. Kung hindi, paano siya magugustuhan ng mga matatanda? Biglang naabutan ng dalawa na tahimik na kumakaway sa hangin ng isang babae sa di kalayuan. Ang babae ay nakasuot ng pink na damit, kasing ganda ng isang bulaklak. Sino ang babaeng iyon? Feng Buyo, posible bang kumakain siya ng karne sa maliit na lugar na ito? Kakaibang tanong ni Zhou Lian. Mukhang maganda siya, sok-sok. Itong batang ito, alam mo na nagpapanggap siyang inosente, at napakalaso ng kanyang mga mata. Mukhang mababa ang tingin ng mga babaeng iyon sa clan sa estilong ito at gusto nila ang ganitong estilo. Tumawa si Xiao Zhan. Inquire, ano ang pinanggalingan ng babaeng ito? Nagpalitan ng mata ang dalawa sa tacit understanding at tumango. Kasabay nito, mukhang nagulat si Feng Muyo nang makita niya ang babae. Fei Yan, bakit ka pumunta sa Tianxing Island? Kabanata 2814 na anong uri ng tao? Nagpout si Lu Feiyan, Brother Buyo, namimiss ka ng mga tao, at nananatili ako sa bahay sa Donghua City, at naiinip din ako. Ang malambot at waksi na boses ay napakatamis na pumasok sa puso ni Feng Saiyo. Hinawakan ni Lu Feiyan ang braso ng lalaki at sumandal ng mahigpit. Kuya Buyo, namiss mo ba ako? Namula si Feng Buyo, nang mapansin na may iba pang tao dito, nahihiya. Ngunit nang maamoy ang halimuyak ng babae at makita ang nakakaawang mga mata ni Lu Feiyan, lamambot ang kanyang puso. Namula si Feng Buyo at tumango, inamin na namiss niya siya. Nitong mga nakaraang buwan, maliban sa cultivation, halos araw at gabi silang magkasama. Hindi na bumalik si Lu Feiyan sa bahay ni Lu, sa tirahan lang ni Feng Buyo, siya na yata ang hostess ng bahay. Tinuruan niya si Feng Buyo kung paano mamuhay sa lupa. Sabay silang kumain, namili, nanood ng sine, naglalaro at gumawa ng palayok. Dahil bata pa si Feng Buyo, bukod sa pag-aaral, ang kanyang buhay ay cultivation. Hindi ko talaga iniisip ang tungkol sa mga lalaki at babae. Hanggang sa nakilala ko si Lu Feiyan ay napagtanto ko na ang pagkakaroon ng isang babae sa aking buhay ay magiging napakakulay.
Hindi ko alam kung ano ang eksaktong pakiramdam nito, ngunit ito ay, nakakasya sa pakiramdam. Siyempre, magkatabi ang dalawa sa pagtulog sa gabi. Si Lu Feiyan ay halos masunurin sa kanya, ngunit paminsan-minsan ay kumikilos tulad ng isang layaw na bata at humihingi ng isang bagay. Ang lahat ay tama lamang, mayroong isang antas ng pagpapahinga, at napakakomportable na hayaang tumahimik ang hangin. Nagsimula pang ang mag-alala si Feng Buyo tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Hindi ko alam kung ang mga magulang, pamilyang Feng, at mga ninuno ng Shenlong clan ay maaaring tumingin sa ordinaryong babaeng lupa. Kung tutuusin, ang inaasahan ng angkan para sa kanya ay ang makapasok man lang sa Shenlong Temple, at maging ang mapantayan ng ninuno na si Feng Xiaotian, isa sa tatlong dapat. Ayon sa sentido komun, ang babaeng gusto niyang pakasalan ay dapat ang celestial na anak na babae ng 5-clawed golden dragon level. Si Feng Buyo ay lubhang nalilito. Sanay na siyang nasa tabi niya si Lu Feiyan, ngunit ano ang mangyayari sa kinabukasan ng dalawa? Hehe, alam kong namiss din ako ni Kuya Buyo, kaya pumunta ako dito mag-isa, ngumiti si Lu Feiyan ng matamis. Sa sandaling ito, dumaan si Zhu Wangxian kasama ang ilang mga sugo. Pinaikit ni Zhu Wangxian ang kanyang mga mata nang makita niya ang magandang figure ni Lu Feiyan sa kanyang pink na damit, at tiningnan ito ng ilang beses ng mahinahon. Itinikom ni Lu Feiyan ang kanyang mapupulang labi at nagtanong, Brother Buyo, sino ang strategic powerhouse na nanguna sa team sa pagkakataong ito? Oo, hindi masyadong inisip ito ni Feng Buyo, at sinabing casual, si Zhu Wangxian, Zhou Lao, ay isa sa 10 karangalan ng aming angkan, at isang kinatawan na figure ng angkan ng Xuanming. 10 Zun. Napakalakas ba nito? Siyempre, ang clan alliance namin, ang pinakasikat, natural na 3 Jews. Ngunit ang Sanju ay walang pakialam sa mga pang-araw-araw na gawain ng alyansa ng angkan, at ito ay nasa pinakakritikal na oras lamang. Kumilos ka. Ang lakas ni Sanju ay halos kayang makipagkumpetensya sa antas ng hari ng demonyo. Ang tunay na tao na namamahala sa karamihan ng mga gawain at namamahala sa daan-daang angkan ay ang Tenzun. Ang lakas ng 10 Zun ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga demonyo sa estratehikong antas. Ito ay magiging makapangyarihan. Dahil sa madiskarteng antas ng mga demonyo, marami ang umaasa sa kanilang mga talento at medyo madaling maabot. Para maabot ng aming angkan ang madiskarteng antas, kailangan ito ng higit na pagsisikap at higit na pagtitimpi. Kapag ito ay matagumpay na na-promote sa estratehikong antas, natural na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa malaki. Karamihan sa mga demonyo ay makapangyarihan, paliwanag ni Feng Buyo. Biglang natauhan si Lu Feiyan, nagningning ang kanyang mga mata ng may pag-iisip, kung gayon. Itong matandang Zhou, sino ang mas magaling kaysa sa Ye Fan na iyon? Bakit mo tinatanong ang tanong na ito? Ngumiti si Feng Buyo ng pilit. Nako, curious lang ang mga tao at gustong malaman pa. Sa tingin mo ba wala akong alam at ayaw sabihin sa akin? Sabi ni Lu Fei sa nagtatampo na boses. Hindi yan ang ibig kong sabihin, ito ay. Hindi na kailangang ikumpara. Ang 10 ay lahat ng strategic level at nauunawaan ang mga batas ng mga eroplano. Bagamat napakalakas ni Mr. Ye, ito ay limitado sa Open Heaven Realm, hindi katulad ng level ng eroplano. Oo, umiling si Feng Buyo. Nag-init ang mga mata ni Lu Feiyan, so. Napakalakas ng matandang Zhou na ito. Natural iyon, ito ay isang madiskarteng antas ng powerhouse na tunay na makakatayo sa kanyang sarili sa eroplano ng Taishi, sabi ni Feng Buyo. Kuya Buyo, kung gayon tiyak na mas makapangyarihan ka sa kanya sa hinaharap. Hindi ba't sinabi nila na pupunta ka sa palasyo ng Shenlong? Magiliw na ngumiti si Lu Feiyan. Napabuntong hininga si Feng Buyo at napakamot sa ulo. Bagaman sinasabi ng lahat, napakaraming mga henyo sa kasaysayan, nagniningning na parang mga shooting star. Mga tao, tulad ko ay pinapaborin ng lahat. Marami pa. Kung tutuusin, iilan lang talaga ang makakaabot sa strategic level. Hindi pa nga ako nakakarating sa Kaitian, at malayo pa para maunawaan ang mga batas ng mga eroplano. Kaya ko lang gawin ang lahat ng aking makakaya, Shenlong Palace. Posibleng makapasok kung pag-uusapan ninyo ito. Ngumiti ng mapait si Feng Buyo. Napakahirap ba? Kumunot ang noo ni Lu Feiyan. Feiyan, gusto mo ba talagang pumunta ako sa Shenlong Palace? Biglang naisip ni Feng Buyo ang isang bagay at nagtanong na may komplikadong mga mata. Siyempre, walang pag-aalinlangan na sagot ni Lu Feiyan, pumunta sa Shenlong Temple, hindi ba ito ang kaharian ng Qinglong? Hindi ba? Ang iyong Shenlong's Qinglong ang pinakamalakas na bloodline. Pero, kung ganoon nga, baka kasama kita. Basta, hindi alam ni Feng Buyo ang sasabihin. Ngunit naunawaan ni Lu Feiyan, ang kanyang mga mata ay kumurap saglit, at umiling siya ng may ngiti, Kuya Buyo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, ibang-iba ang katayuan ko sa iyo, kaya't huwag kang mag-alala tungkol sa aking nararamdaman. Feiyan, napakabait mo sa akin. Hinawakan ni Feng Buyo ang kamay ng babae na may guilty look sa mukha nito. Ngumiti si Lu Feiyan at samandaw sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa channel sa dikalayuan, sa likod ni Zhu Wangxian at iba pa. Kuya Buyo, gustong gusto ko ang malakas ng iyong angkan.
Curious ako, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong klaseng tao ang Zhou Lao? Siyempre, medyo pamilyar ako kay Zhou Lao, at inaalagaan niya akong mabuti. Walang katapusang purgatorio. Sa tabi ng dagat, si Ye Fan at Shu Lingshan ay nakahiga sa mga upuan, nang huhuli ng isda. Wala rito ang mga mahilig kumain, kaya maaari akong mangisda sa dagat ng may kapayapaan ng isip, kung hindi, kakainin ako bago ko mahuli. Nakasuot si Ye Fan ng sun hat at sunglasses, at tinapik ang mga binti ni Erlang. Si Shu Lingshan, na nakasuot ng swimsuit, ay mabilis na hinayla ang pamangwit at nakahuli ng malaking grupo. Ang ikapito. Matagumpay na sinulyapan ni Shu Lingshan ang lalaki, may hindi nakahuli ni isa, hindi ba? Malungkot na napabuntong hininga si Ye Fan, maraming taon na akong hindi nangingisda, paano ka makakalaye? Ang antas ng pangingisda ay tiyak na mas mataas kaysa sa akin. Bakit, hindi kayang matalo? Hindi. Matalo ka sa laban, hindi ba mas magaling ka sa pangingisda? Inilabas ni Shu Lingshan ang kanyang dila. Dumating si Feng Yaoying sa likuran ng dalawa na may dalang isang plato ng pinaghalong cocktail. Asawa, hindi ba kailangan mong magsanay? Parang may mga espadang nakabunot sa labas ngayon. Okay lang ba sa'yo na maging maluwag? Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, bigyan mo ang iyong sarili ng tamang bakasyon, at kapag naitayo na ang teleportation array, pupunta ako sa Clan Alliance, sa palagay ko kailangan kong magsanay. Sa labas naman, hanggat ang teleportation array ay ginagawa ng normal, wala nang iba pang bagay. Hiniling mo kina Chang Haotian at Lu Rongxian na bantayan ako, ang teleportation array ay dapat itayo sa oras. Nakikita ko, sila ay nanunood ng mabuti ayon sa iyong kahilingan. Ngumiti si Feng Yaoying, gayunpaman, tumawag ngayon si Lu Rongxian at sinabing gusto kanyang bisitahin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kanilang dakilang benefactor. Pagkabalik pagkatapos ng ilang buwan, nadama nila na hindi sila mawawala ng kagandahang loob. Anong klaseng regalo, mayroon ba tayong ganoong kalapit na relasyon? Hindi ba mutual cooperation? Huwag nilang gamitin ito. Humikab si Ye Fan. Pero pumayag na ako na imbitahan sila sa hapunan. Ngumiti si Feng Yaoying at sinabi ko rin sa kanila na si Mr. Ye ay nangingisda ng gusto para aliwin sila. Naantig sila. Ngayon parang medyo nakakahiya. Asawa, bakit hindi mo nahuli kahit isa sa kanila? Nagdilim ang mukha ni Ye Fan, mabilis siyang umupo, hawak ang pamangwit sa magkabilang kamay, nakatingin sa dagat. Nagkatinginan sina Shu Lingshan at Feng Yaoying at hindi napigil ang matawa. Kabanata 2815 natatakot akong matalo. Bagamat nagsumikap si Ye Fan, nabigo pa rin siyang makahuli ng kahit isang maliit na isda. Nang makitang darating ang mga bisita, nalungkot si Ye Fan. Bagamat hindi masyadong sineseryoso ni Ye Fan ang batang mag-asawa, medyo nag-aalala pa rin siya. Kung tutuusin, ang dalawang ito ay itinuturing din na isang kasal na kanyang pinadali, at siya ay kalahating matchmaker. I guess that's part of the reason kung bakit nila pinahahalagahan ang sarili nila. More or less, gusto din ni Ye Fan na makahuli ng isda bilang isang treat. Shanshan, anong trick sa pangingisda? Bakit hindi ako kumagat ng kawit dito? Hindi maiwasang magtanong ni Ye Fan. Kailangan mong sabihin na medyo mahirap hulihin ang isda, ngunit ang parehong cane, ang parehong pamalo at kawit, ang parehong lugar ng pangingisda. Kung ang isda ay hindi dumating, kung gayon hindi ko mapigilan, masasabi ko lang na ikaw ay malas, sabi ni Shu Lingshan. Sumimangot si Ye Fan, kumislap ang kanyang mga mata, at isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Asawa, kung talagang hindi ito gumana, tumalon ka lang at manghuli ng ilang isda ng direkta, o gamitin ang diskarte sa pakikipaglaban sa espada upang idikit ang ilang isda, mungkahi ni Feng Yaoying. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, gumagamit ako ng salapang para sa pangingisda. Ang aking espada ay sinasamahan ako hanggang sa mamatay. Ang pangingisda ay walang galang sa kanila, sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Feng Yaoying ng, oh, at napangiti na nahihiya. Kalimutan mo na, huwag kang mangisda, may mga bagay, hindi pa dumarating ang pagkakataon, hindi talaga mapipilit. Inalis ni Ye Fan ang pamangwit, tumalikod at naglakad pabalik sa bundok. Habang naglalakad siya, nag-iisip ang mukha ni Ye Fan. Hindi naman magagalit si boss di ba? Nawalan ako ng mukha sa pangingisda. Bakit parang kakaiba ka? Lumapit si Shu Lingshan kay Feng Yaoying at nagtanong sa mahinang boses. Hindi naman, parang may iniisip ako, oh, huwag kang mag-alala, magluto tayo ng isda. Makalipas ang 2 oras. Inanyayahan sina Chang Haotian at Lu Rongxian sa walang katapusang purgatorio, hanggang sa Snow Mountain. Nakita ni Feng Yaoying na bihira para sa mas maraming tao sa pamilya ang makakain, kaya ginawa na lang niyang sashimi ang isda sa dagat, at lumapit sa isang side stove. Ang espiritu ng damo na lumago sa ilang mga isla ay may masarap na lasa at itinuturing na isang gulay. Nang makita ang mesa na puno ng higit sa 100 malalaking plato ng pagkaing dagat at ang mga mahalagang spirit herbs, si Chang Haotian at ang kanyang asawa ay medyo nambobola. Kung nakita ng mga tao sa alyansa ang eksenang ito, tiyak na sasabihin nilang wasak ang pamilya ni Ye Fan. Para gamitin ang medicinal herb bilang hot pot dish. Mr. Ye,
Masyado kang magalang, hindi kami makakain ng marami, sabi ni Chang Haotian. Hinawakan ni Ye Fan ang pares ng mahabang chopstick at pinakuluan ang sashimi. Huwag kang masyadong mag-isip, kaya kung kainin ang karamihan sa mga ito ng mag-isa. Noon lamang natauhan ang mag-asawa, lihim na hinahangaan ang gana ng amo. Mr. Ye, naghanda kami ng ilang maliliit na regalo para sa iyo at sa iyong pamilya. Bagamat tiyak na wala kang pakialam sa mga karaniwang bagay na ito, umaasa pa rin kaming gagawin namin ang aming makakaya. Naglabas si Lu Rongshun ng ilang dekalidad na spirit grass mula sa space bag. Naglabas sila ng ilang magagandang alahas, para sa mga babae. Ang ilang mga itlog ng halimaw, na sinasabing para kay Tuan Chun, ay maaaring makapisa ng mga cute na alagang hayop na halimaw. Ibalik ang espiritu ng damo at iwanan ang natitira. Hindi maaaring maliitin ni Ye Fan ang antas na ito ng espiritual na material, ngunit ang mga regalo para sa kababaihan at mga bata ay hindi masama. Nakahanda na ang mag-asawa, ngunit sapat na para kay Ye Fan na tumanggap ng iba pang mga regalo. Huwag kang magpigil, parang wala na ngayon ang paraan ng pagkain sa gilid ng kalan. Gusto ko ng liwanag, kaya gusto kong kumain ng ganito. Para sa iyo, ito ay isang sinaunang paraan ng pagkain, halika at subukan ito. Nakangiting bati ni Ye Wuyo. Alam ng kabataang mag-asawa na kilala ni Ye Fan at ng iba pa si Ji Hantian, at natural na naiintindihan nila kung ano ang sinaunang pinag-uusapan nila. Konsepto. With the mentality of archaeology, umupo din ang dalawa para kumain ng dahan-dahan. Kailan ka magkakaanak? Nakangiting tanong ni Ye Wuyo. Ubu. Direktang nabulunan si Chang Haotian. Mainit din ang mukha ni Lu Rongshun. Huwag kang magsinungaling sa matandang babae, 3 buwan na ang nakalipas. Sabi ni Lu Rongshun na walang lihim na kagalakan. Ouch! Natuwa si Ye Wuyo. Isang masayang kaganapan. Hindi ka ba nabuntis hindi nagtagal pagkatapos mong ikasal? Nagpakita ng kaunting inggit sina Feng Yaoying at Shu Lingshan, at binati pa nila. Actually, I came to see Mr. Ye this time because I gustong ibahagi ang mabuting balita. Maari tayong dalawa ngayon, salamat sa tagumpay ni Mr. Ye sa simula, sabi ni Chang Haotian na may hitsura ng kasiyahan at pasasalamat. Nagulat din si Ye Fan, hindi ko talaga alam kung aling ulap ang umuulan. Sila ay halos sa isang pamilya ng 3. Dahil buntis ka, hayaan na lang natin ang ilang trabaho. Hindi mahalaga kung ang lupa ay nasa ilalim ng kontrol ng mga tao o mga demonyo, hinding-hindi nito wawakasan ang mundo, sabi ni Ye Fan. Nag-init ang mga mata ni Lu Rongshun. Bagamat sinabi ito ni Ye Fan ng napakalinaw, kahit ang pamilya ng pamilyang Lu ay hindi kailanman nagsabi ng ganoong bagay. Well, I see, Mr. Ye, tumango si Lu Rongshun. Kumusta ang teleportation formation? Gaano katagal ang pagtatayo? Tanong ni Ye Fan. Ayon sa panahon ng pagtatayo, aabutin ng hindi hihigit sa 1 buwan, at kalahating buwan sa lalong madaling panahon, sabi ni Chang Haotian. Pagkatapos ay subukang itayo ito sa kalahating buwan, sabi ni Ye Fan. Talagang mas mabibilis tayo, tutal may mga demonyong nagbabantay doon. Ito ay para lang bumuo ng iba't ibang tumpak na mga spirit stone na itatayo sa teleportation array, at ang ilang mga detalye ay talagang nangangailangan ng oras. Ang mga bagay na ito ay masasabi pagkatapos kumain, halika ka muna kumain ng isda, putol ni Ye Wuyo. Bagamat nagsimulang kumain ang mag-asawa ayon sa nararapat, sila ay busog pagkatapos hindi kumain ng marami. Nagkatinginan sina Chang Haotian at Lu Rongshun at maingat na sinabi, Mr. Ye, may isa pa tayong bagay dito sa pagkakataong ito. Sana sabihin ko sa iyo, huwag magkamali at huwag magalit. Maliban na lang kung sasabihin mong may mali sa teleportation array, hindi ako magagalit, sabi ni Ye Fan. Labis na naguguluhan ang mag-asawa, bakit parang mas binibigyang pansin ni Ye Fan ang teleportation formation kaysa sa iba. Wala itong kinalaman sa teleportation formation, ngunit ang espesyal na sugo na dumating sa pagkakataong ito, na pinamumunuan ng isang senior na nagngangalang Zhou Wangxian. Siya ay isa sa 10 karangalan ng alyansa ng angkan, isang madiskarteng powerhouse. Ang purgatorio ay naging lugar ng pagtatayo ng hanay ng teleportasyon. Ngunit tinulungan siya ni Ginoong Feng Buyo para hikayatin siyang baguhin ang kanyang plano. Pero, may ilang opinyon si Mr. Zhou kay Mr. Ye, kasama ang espesyal na sugo. 10 estatwa. Isa ba ito sa 10 madiskarteng antas sa ilalim ng 3 ganap? Eksakto, narinig ni Mr. Ye ang tungkol dito, at siya ay talagang isang malaking tao na umalangaw-ngaw sa eroplano. Natural na alam ni Ye Fan na ang 3 ganap at 10 Diyos ng alyansa ng angkan, kasama ang 7 magic god ng arcane na banal na domain. Ang pagdaragdag ng 20 ay ang kasalukuyang estratehikong antas ng Human Alliance. Maaaring may isa pang Yeshuangguang ngayon, ngunit ito ay halos kaparehong numero. Gayunpaman, sa mga mata ni Ye Fan, maliban sa 3 elite, ang ibang strategic level ay pareho. Kahit pwede sa level ng Sazam, hindi naman masama, yung tipong sumisikat si Surtur. Mr. Ye, alam din namin na mayabang ka at very understandable. Bagamat iniisip ng maraming tao na ikaw ay makasarili at anuman ang pangkalahatang sitwasyon. Pero alam namin na talagang mabuting tao ka, pero hindi kanila naiintindihan.
Kaya talagang ayaw naming magkamali ka, si Chang Haotian ay napakatapat. Si Yefan ay hindi maipaliwanag, at maging ang mga babaeng katabi niya ay naguguluhan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Posible bang nag-aalala ka na mabugbog ako ng Joe na iyon? Sumimangot si Yefan. Kabanata 2816 na malamang na hindi gagana. Mr. Ye, syempre hindi namin yun ibig sabihin, ito lang. Hindi alam ni Chang Haotian kung ano ang sasabihin. Ito lang ay ang isang ginoo ay hindi nakatayo sa ilalim ng isang mapanganib na pader. Kung talagang gusto nilang kumilos laban sa iyo, Mr. Ye, hindi na kailangang maging matigas si Mr. Ye sa alyansa ng angkan. Bukod, Mr. Ye, miyembro ka rin ng Shenlang clan, hanggat walang masyadong salungatan, hindi magiging masyadong mahirap si Zhou Lao, sabi ni Lu Rongshan. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matawa, ang pakiramdam na dumating sila sa pagkakataong ito ay may ganoong kahulugan. Huwag mo silang pagtawanan, ang dalawang batang ito ay mabait na paalala, sabi ni Wuyo. Nagkibit balikat si Ye Fan, alam ko, hindi ito big deal, kainin mo lang. Huwag kang mag-alala, Mr. Ye, tutulungan ka naming bantayan ito. Pagkalipas ng panahong ito, kapag naitayo na ang teleportation array, tiyak na aalis si Zhou Lao. Kung gayon ang walang katapusang purgatorio ay magiging ligtas, hindi mo ito kailangan. Harapin ang matandang Zhou na iyon, sabi ni Chang Haotian. Malamang hindi yun gagana. Napailing si Ye Fan na may ngiti. Bakit? Dahil kapag nabuo na ang teleportation array, kailangan kong gamitin ito para mag-teleport sa alyansa ng clan, sabi ni Ye Fan. Natigilan ang mag-asawa. Hindi nakakagulat na binibigyang importansya ni Ye Fan ang teleportation array, at siya mismo ang gumagamit nito. Mr. Ye, bakit ka pumunta sa Clan Alliance? Hindi mo man lang sinabi na kabilang ako sa angkan ng Shenlong. Bakit hindi ka pumunta at tingnan? Tumawa si Ye Fan. Pagkatapos ay maaari ka ring maghintay hanggang mamaya, umalis si Zhou Lao, at bumalik pagkatapos ng ilang sandali. Hindi, aalis ako kapag natapos na. Si Ye Fan ay walang oras na maghintay. Ang batang mag-asawa ay mukhang walang imek, at hindi maiwasang mag-alala tungkol sa kinabukasan ni Ye Fan. Naawa sina Feng Yaoying at Shu Lingshan sa kanila nang makita nila ang kanilang nag-aalalang ekspresyon. Huwag kang mag-alala, kahit na si Elder Zhou ay makapangyarihan, ang isang ito sa aming pamilya ay hindi matatalo. Kailangan mo lamang alagaan ang sanggol sa iyong sinapupunan, at pagkatapos ay gawin ang iyong bahagi. Huwag kang masyadong mag-alala, magiliw na paalala ni Feng Yaoying. Ngumiti ng mapait ang mag-asawa. Sa kanilang opinyon, karamihan sa kanila ay pamilya ni Ye Fan, at hindi pa sila nakakita ng madiskarteng antas ng lakas. Ito ay isang malakas na tao sa buong eroplano ng Taishi. Kasama niya, hindi maglakas loob na bumaba ang armada ng demonyo, ngunit may isip ang lakas nito. Nga pala, anong nangyayari sa Demon Wolf Knights? Hindi ba sila nagpadala ng anumang balita? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi, sinabi ni Elder Zhou na ang lakas ng Finas ay katamtaman sa estratehikong antas, ngunit siya ay magaling lamang sa mga taktika. Kailangan lang nating gumawa ng magandang trabaho ng maagang babala, huwag mag-alala, sabi ni Chang Haotian. Well, ayos lang, kung aatake o pagbabante kanila, tandaan mong sabihin sa akin, sabi ni Ye Fan. Hindi mahalaga ang anumang bagay, hinding-hindi papakawalan ni Ye Fan ang sinumang maglalakas loob na hamarang sa pagtatayo ng teleportation array. Naisip ng batang mag-asawa, kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo mapipigilan ang hukbo ng demonyo na pinamumunuan ng strategic level. Pero bilang paggalang, agad silang tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, ang buwan ay umiikot. 3 barkong pandigma ng itim na demonyo na nakalimbag na may Serpent of Eden ay tahimik na lumipad. Sa mothership sa gitna, si Finas, na nagtanggal ng kanyang itim na baluti at ipinakita ang kanyang mar-angle na kalamnan at maitim na gininto ang buhok, ay nakatayo sa harap ng kristal na bintana sa command room. Sa di kalayuan, unti-unting umiikot ang asul na planeta. Bagaman ito ay maliit, ito ay talagang isang magandang mundo, sabi ni Finas. Sir, ang Diablo na lobo na may maapoy na pulang balahibo ay lumuhad sa likod niya sa isang tuhod. Hindi talaga maintindihan ng huling commander kung bakit hindi pa tayo bumaba para patayin ang mga monghe ng Human Alliance pagkatapos ng 3 araw. Nagtatayo na sila ng teleportation formation. Kapag naitayo na ito, hindi na magiging sapat ang ating mga tropa para makipagkompetensya para sa mundong ito. Lumingon sa likod si Finas at bumantong hininga. Skull, alam kong magkapatid kayo ni Hati. Ang kamatayan nito ang nagtago sa isip mo. Ngunit dapat mong malaman. Ang mundong ito, kahit maliit, ay hindi dapat baliwalain. Hati ay itinanim dito noong una, iyon ay, dahil kulang ang aking nalalaman, ako ay pabaya. Aking Panginoon, ang tinutukoy mo ba ay si Zhou Wangxian, isa sa 10? Ang matandang iyon ay hindi masama, ngunit ayon sa impormasyon, ang kanyang mga bata sa eroplano ay pinigilan mo, Panginoon. Tama. Tulad ng para sa iba pang mga monghe, ang huling commander ay maaaring patayin silang lahat ng mag-isa. Ang huling commander ay maaaring maglabas ng utos ng militar. Inilabas ni Skull ang kanyang mga pangil at ikinulong ang kanyang mga kamao.
Isang Zhou Wangxian, huwag mong sabihin na ang kanyang mga batas ay pinigilan ko, kahit na hindi ko siya pinigilan, hindi ako masyadong magsinungaling para sa kanya. Hanggat ang pagkakaiba sa pagitan ng mga madiskarteng antas ay hindi masyadong malaki, hindi madaling talunin ang bawat isa. Battlefield higit pa riyan, ito ay para lamang maglaman sa isa't isa, at naiintindihan ninyong lahat. Sa lakas ng militar natin ngayon, sapat na para pigilan ko siya, at hindi na kailangang manalo. Ang mahalaga sa akin, ay ang taong pumatay kay Hati. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Venus. Yung taong pumatay kay Hati. Hindi naman sikat ang taong ito. Siya ay miyembro ng pamilya Shenlong. Kahit nabuksan niya ang kaharian ng langit, hindi ito maaaring sa kaharian ng Qinglong, di ba? Sabi ni Skull. Kung siya ay isang Shenlong na tao, hindi ako mag-aalala tungkol dito, sabi ni Venus. Maaaring. Alam ng mga matatanda ang ilan sa mga pinagmulan ng taong ito. Nagmamadaling tanong ni Skull. Natahimik sandali si Venus bago niya sinabing, aling karakter ang pinakasikat sa eroplano ng Taishe kamakailan. Leng Xing, sabi ni Skull sa pangkalahatan, at biglang nagising. Sir, sinabi mo na ang pumatay kay Hati ay si Leng Xingchen. Pinaikit ni Venus ang kanyang mga mata at sinabing, may misteryosong pinanggalingan si Leng Xingchen. Kung tutusin mula sa mga nakalap na impormasyon, ito ay malamang na isang pseudonym lamang. Siya ang bloodline ni Shenlong. Ito ay nakumpirma sa panahon ng digmaan ng Demon King. Ang Shenlong clan ay walang apelyido na Leng, kahit na siya ay miyembro ng Shenlong clan na nakatira sa ibang bansa, ngunit ang posibilidad ay napakababa. Ipinapakita ng pinakabagong impormasyon na sa isang maliit at katamtamang laki ng mundo na tinatawag na Honghuang, mayroong isang maliit at katamtamang laki ng mundo na tinatawag na Honghuang. Ang Emperor-level swordsman ni Ye Fan, na kilala bilang Sword God. Ang taong ito, ay may parehong pangalan sa Dragon Master na pumatay kay Hati sa Earth. Ito, posible ba ito? Ito ay isang hitsura ng pagtataka, kung gayon si Honghuang ay nasa 7th Kingdom, tama ba? Ilang light years ang layo nito sa mundo. Ito, sa lupa ay magiging parehong tao. Bilang isang iyon. Si Ye Fan, sa pamilyang Shenlong, ay dapat din na there's more than one, tama ka, iniisip ko rin na nagkataon lang. Pagkatapos ng lahat, kung ang taong ito ay talagang isang Emperor-level swordsman, bakit walang sinuman sa mundo ang nakakaalam nito? Ang lalaking ito ay parang lumabas nang wala sa oras. Biglang, parang may mga bakas niya kung saan-saan, ungol ni Venus. Kaya, Master Venus, sinisiyasat mo kung si Ye Fan sa lupa ay ang Diyos ng Espada. Tanong ni Skull. Aabutin ng higit sa 10 araw upang mabuo ang teleportation array sa pinakamaaga. Sinisira natin ang teleportation array, at isang sandali ay sapat na. Bago yun, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kung ito ang Diyos ng Espada sa lupa. Kung hindi, kung gayon kami ang hukbo ay nabigla, at lahat sila ay kailangang magbayad ng halaga para sa kamatayan ni Hati. Kung siya talaga, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan, hindi ka mahihirapan. Kung hindi ko ito susuriin, gagawa ako ng padalos-dalos. Kung sakaling makatagpo ng isang tunay na Sword God. Maliban kung ang kanyang Royal Highness Ailaris ay dumating ng personal, tayo ay mapapawi. Sabi ni Venus na may malalim na mukha. Napagtanto ni Skull ang kaseryosohan, kaya, aking Panginoon, paano natin susuriin? Natural akong may sariling paraan, hinayaan mo ang iyong gang ng mga magagalitin na Firewolf Knight, bigyan ako ng kapayapaan ng isip. Kung ang isang tao ay walang ingat at nagdudulot ng kapahamakan, ako mismo ang gagawa nito. Mas naging maharlika ang tono ni Venus. Ibinaba ni Skull ang kanyang ulo at malakas na sinabi, oo. Matanda na. Kabanata 2817 Ano ang mangyayari sa iyo? Makalipas ang ilang araw. Maagang umaga, Tianxing Island. Ang internasyonal na hotel sa gitna ng isla ay tinanggihan sa labas ng mga bisita dahil sa pagdating ng espesyal na misyon. Sa open-air balcony ng hotel, si Lu Feiyan, na nakasuot ng puting training suit, ay nagsasanay ng swordsmanship mag-isa. Ang dikit-dikit na damit ay nagmukhang mas kaaya-aya sa liwanag ng umaga. Si Lu Feiyan, na may nakatutok na mukha, ay tila hindi napansin na may lumabas na lalaki sa hindi kalayuan sa pinto. Si Zhou Wangxian, na may mahabang buhok at isang cyan robe, ay tumungo sa terrace. Nang makita si Lu Feiyan na nagsasanay ng swordsmanship, pinaikit ni Zhou Wangxian ang kanyang mga mata. Matapos huminto at manood saglit, bumantong hininga si Zhou Wangxian. Mali, malaking pagkakamali. Napakamali. Lumingon si Lu Feiyan na parang takot na kuneho, nang makita si Zhou Wangxian, nanlaki ang kanyang mga mata. Zhou, matandang Zhou. Nagmamadali siyang sumaludo at binati ng may kaba. Elder Zhou, patawarin mo ako, hindi alam ng batang babae na dumating si Elder Zhou, at ito ay bastos. Nagtanong si Zhou Wangxian, gaano ka nakatagal nagsasanay ng swordsmanship? Higit 10 taon. Bulong ni Lu Feiyan. Mahigit sa 10 taon, at hindi pa man lang ako nakakapagsimula. Bagamat ako ay isang magsasaka, nakatuon sa larangan ng paglilinang, ngunit pagdating sa pakikipaglaban sa mga tao, ang parehong mga galaw at pagtatanim ay kailangang-kailangan.
Dahil nagsasanay ka ng mga espada, dapat ay nagmamadali ka patungo sa layunin ng espada. Espada. Moves hindi mo talaga ito mamaster, at mali ang basic skills, kaya paano ka papasok sa swordsmanship? Nagturo ng leksyon si Zhou Wangxian. Elder Zhou, ang nakababatang henerasyon ay hindi mahusay sa pag-aaral, napatawa kita. Mukhang bigo si Lu Feiyan. Nakita ng matanda na nagiging close kayo ni Buyo, ano ang relasyon niyo ni Buyo? Tanong ni Zhou Wangxian. Inalagaan akong mabuti ni Kuya Buyo. Sa simula, iniwan ako ng aking pamilya dahil sa ilang bagay. Salamat kay Brother Buyo, nabawi ko ang aking buhay, sabi ni Lu Feiyan. Ikaw ang babae. Ang babaeng sinaktan ng taksil ni Ye Shupei. Sabi ni Zhou Wangxian. Nang marinig ito, napaluha si Lu Feiyan, at bumagsak ang mga luha, nabulunan at tumango. Oo. Mababa rin ang tingin sa akin ni Elder Zhou, isa akong sirang bulaklak at willow. Hindi mo rin kasalanan iyon, walang pakialam ang matandang ito, sabi ni Zhou Wangxian na may pagmamalaki sa mukha. Salamat Elder Zhou. Pinunasan ni Lu Feiyan ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Zhou Wangxian, kawawang babae, huwag mong sabihing nagsasanay ka nang hindi ka tinuturuan. Sobrang abala din si Kuya Buyo sa sarili niyang practice, ayoko siyang guluhin. Sinabi ni Lu Feiyan na may seryosong mukha, gusto ko lang magsanay ng mabuti, at balang araw, masusuklian ko si Brother Silent. Ganito ang practice mo, pero hindi mo magawa. Well, since nakita ko ito dito, it is also fate. Tuturuan ka ng matanda kung paano gumamit ng espada. Sabi ni Zhou Wangxian. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lu Feiyan, mukhang hindi makapaniwala, Kuya Zhou. Handa ka bang turuan ako? Humakbang si Zhou Wangxian at iniunat ang kanyang kamay. Mabilis na ipinadala ni Lu Feiyan ang espada gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Zhou Wangxian ang espada at sinabing, tingnan mong mabuti. Kaagad, nagsimulang magpakita si Zhou Wangxian ng ilang pangunahing galaw ng espada. Pagkatapos ng isa o dalawang set ng sword moves, si Lu Feiyan ay nabighani, at nagdulot pa ng kaunting paghanga. Halika, subukan mo ito sa iyong sarili. Binawi ni Lu Feiyan ang mahabang espada at nagsimulang gumuhit ng long. Hindi, ang tinik na ito ay nangangailangan ng 3 puntos na pagsisikap. Mabagal ang pagpili na ito. Hindi ka nakipagsabayan sa iyong espada. Medyo nabalisa si Zhou Wangxian nang makita niya ang iba't ibang maliliit na pagkukulang ni Lu Feiyan. Si Lu Feiyan ay mukhang nakakaawa at tumingin pabalik kay Zhou Wangxian. Matandang Zhou, masyado bang tanga si Yanner at ginagalit ka? Sumimangot si Zhou Wangxian, humakbang pasulong, iniunat ang kanyang kamay upang suportahan ang maliit na braso ni Lu Feiyan, at ang kabilang kamay upang suportahan ang katawan ng babae. Itaas ang iyong mga paa dito at ilipat ang iyong mga paa ng 3 pulgada pasulong. Halika, magsanay gaya ng sinabi ko. Hinawakan ni Zhou Wangxian ang mga kamay at nagsimulang turuan si Lu Feiyan kung paano magsanay ng mga espada. Matagal nang nagsasanay si Lu Feiyan, at ang kanyang katawan ay pawis na pawis, at sa sobrang lapit na ugnayan, hindi maiiwasang magkaroon ng kaunting kontak silang dalawa. Unti-unti, naramdaman ni Zhou Wangxian na medyo banayad ang kapaligiran. Ang mga pisngi ni Lu Feiyan ay namumula at nagninangas, maingat, paminsan-minsan ay lumilingon siya at lumingon sa likod na may magulong alon. Nagkatinginan ng dalawa at nagbago ang bilis ng paghinga nila. Kuya Zhou. 2 tao ang dumating sa pinto ng hotel. Ito ay sina Zhou Lian at Xiao Zhan. Sa sobrang takot ni Lu Feiyan ay natarante siya, at isang espada ang nahulog sa lupa. Huminga ng malalim si Zhou Wangxian at tumingin sa dalawa nang hindi nagbabago ang mukha. Anong problema? Bagamat nagkatinginan lamang sina Zhou Lian at Xiao Zhan, 7 o 8 puntos ang nakita nila. Nakatingin kay Lu Feiyan na maingat na kinuha ang mahabang espada, pareho silang nagkunwaring walang nangyari. Kuya Zhou, naabala ko ang iyong pag-eehersisyo sa umaga. May problema sa teleportation array, at kailangan mong suriin ito mismo. Naiintindihan mo, darating ang matandang lalaki mamaya, mataimtim na sabi ni Zhou Wangxian. Oo, lumingon ang dalawa para umalis, nagpalitan ng tingin sa isa't isa, at sumilay ang nakakatakot ng ngiti sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Zhou Lao, naunang umalis din si Yanner, salamat Zhou Lao ngayon. Magalang na nagbitiw si Lu Feiyan. Kung wala kang naiintindihan, maaari kang pumunta dito sa umaga. Nang marinig ito ni Lu Feiyan, agad siyang natuwa, at nagmamadaling tumalikod at lumuhad sa lupa. Salamat, Elder Zhou. Kung hindi mo gusto si Yanner, handa kang turuan akong magsanay ng mga espada. Isang tao sa clan ang pumatay sa iyo, at ginawa ko lang ang lahat para mabayaran ka, mahinang sabi ni Zhou Wangxian. Napangiti si Lu Feiyan, anyway, sa mata ni Yanner, si Zhou Lao ay isang mabuting tao. Agad na binigyan ni Lu Feiyan ng saludo si Yingying at tumalikod para umalis. Tumingin si Zhou Wangxian sa likod ng niyaw na iyon, at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos maglakad palabas ng balcony, bumalik si Lu Feiyan sa kanyang kwarto. Pagpasok sa koridor, pinunasan ni Lu Feiyan ang mga luha sa kanyang mukha, naglabas ng isang makeup box, at nilagyan ng kaunting light makeup ang kanyang sarili. Pagharap niya sa salamin, bakas sa mga mata niya ang pagmamalaki.
Mukhang mahigpit ang matandang Joe, ngunit isa siya sa 10 pinarangalan na higit na nagpapahalaga sa nakababatang henerasyon. Kung ang mga nakababatang henerasyon ay may anumang mga problema sa paglilinang, maingat silang tuturuan ni Elder Joe. Si Elder Joe ay may layunin sa antas ng langit na espada at mahusay siyang gumamit ng mga espada. Ang pinakamasamang bagay na magagawa ko ay ang makita kung gaano kasama ang mga espada ng ibang tao. Noong nakaraan, ako at ang ilang nakababatang mga kasamahan sa angkan ay nagpractice ng mga ehersisyo sa umaga kasama si Joe Lau. Madalas sabihin ni Joe Lau na ang mga pangunahing kasanayan ay kailangan sa anumang yugto, gaano man kaabala araw-araw. Pag-eehersisyo sa umaga. Bagamat mahigpit, basta't maganda ang ugali niya, si Joe Lau ay napakatyagang senior. Naalala ni Lu Feiyan ang mga salita ni Feng Buyo sa kanyang isipan. Sa nakalipas na ilang araw, nalaman niya ang oras at lugar ng pag-eehersisyo ni Zhu Wangxian sa umaga, at sa wakas lahat ay ayon sa gusto niya, at ito ay matagumpay na nilapitan. Biglang bumukas ang pinto ng isang guest room sa harap. Dalawang figure ang lumabas dito at hamarang sa kanilang daan. Little bastard, siya ay may malalim na pag-iisip. Ang mga tao dito ay sina Zhou Lian at Xiao Zhan na ngayon ko lang nakilala. Dalawang sugo, ako ba ang pinag-uusapan mo? Namutla ang mukha ni Lu Feiyan. Akala mo hindi namin napansin, nitong ilang araw, palihim mong pinagmamasdan ang kinaroroonan ni Joe Lau. Ikaw. Sadyang iniwasan din ang batang si Feng Buyo at tumakbo sa balkonahe para magsanay ng mga espada. Bakit? Hindi ka masisiyahan ng batang iyon, sa tingin mo gusto mo bang umakyat sa matayog na sanga ni Elder Joe? Ngumisi si Zhou Lian. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Lu Feiyan, at sinabi niya na may matigas na ngiti, nagbibiro ang espesyal na sugo, nagkataon lang ngayon. Walang quibble. Inilabas ni Xiao Zhan ang kanyang mobile phone, na i-record namin ang iyong mga aksyon. Hanggat inilihim ka namin ang video na natap, ipakita ito kay Elder Joe, at pagkatapos kay Feng Buyo. Kahit na maaari kang magpanggap na inosente muli, maniniwala si Feng Buyo, maniniwala ba si Elder Joe? Tapos, anong mangyayari sa'yo? Kabanata 2818 pag-alis sa Shenlang. Mahigpit na kinuyam ni Lu Feiyan ang kanyang mga kamay, nanginginig ang buong katawan. Nasa likod ang Mantis catching the cicada oriole, hindi mo ba inaasahan? Little Beach. Inabot ni Zhou Lian at itinaas ang baba ni Lu Feiyan. Si Lu Feiyan ay hindi nang ahas na tumanggi, ang kanyang mga mata ay namumula, ikaw. Anong ginagawa mo? Isang maliit na asong babae sa lupa, tulad ni Feng Buyo, na mahuhulog sa iyo. Ang iyong karanasan, naimbestigahan na namin ito. Bagamat ang taksil ni Ye Shupei ang pumatay sa iyo, higit pa rito ay sarili mong kasalanan. Siyempre wala lang si Ye Fan, pero talagang imposible para sa iyo na mag-higanti. Gusto mo lang hiramin ang kamay ng malakas, para mag-higanti sa may apelyidong Ye. Lumapit si Xiao Zhan sa tenga ng babae, sa totoo lang, matutulungan ka rin namin. Nang inag sa takot si Lu Feiyan at umatras ng 2 hakbang. Kayong dalawa, huwag na kayong magbiro, ako, mauuna na ako. Lumingon lang siya, ngunit narinig niyang sinabi ni Zhou Lian. Kung aalis ka, ikakalat ko ang video tungkol sa iyong sadyang pang-aakit kay Elder Joe. Biglang natigilan si Lu Feiyan, nakatayo sa pwesto, hindi makagalaw ng isang hakbang. Hey, ngumiti si Zhou Lian, tama na, bumalik ka na sa kwarto natin, mag-usap tayo ng mabuti. Master Special Envoy, babalik si Brother Buyo mamaya, ako. Pumunta si Feng Buyo sa teleportation formation. Hiniling namin sa kanya na samahan si Elder Joe. Naglakad si Xiao Zhan sa pintuan at itinuro ang loob ng silid. Tumigil ka na sa pagpapanggap, kahit anong mangyari sa ating dalawa, hindi tayo magiging katulad ni Ye Shupei. Ano ang kinakatakutan mo? Limitado ang ating pasensya, malungkot na sabi ni Zhou Lian. Si Lu Fei ay umusok ng abo, kinagat ang kanyang mapupulang labi, at tahimik na pumasok sa silid. Makalipas ang 2 oras, nakasuot ng bathrobe sina Zhou Lian at Xiao Zhan at nakaupo sa balkonahe ng guest room. Umiinom ang dalawa ng red wine at may hawak na cellphone sa kanilang mga kamay. Sa pagtingin sa screen sa telepono, ginawa niya ang lahat ng uri ng kahabag-habag na pagtawa. Ang mabahong batang iyon, si Feng Buyo, ay umasa sa kanyang mga ninuno upang maging Feng Xiaotian, at sinamantala ito ng husto. Hindi niya akalain na ang babaeng minahal niya ay magiging ganito. Haha, I'm really happy, if that kid see it. Itong video, hindi ko alam kung paano mag-collapse. Hindi ako masanay sa reputasyon niya, proud na proud ang genius sa sarili niya, at parati siyang humble. Ngayon, mas comfortable pa kaysa bugbugin siya, haha. Sa room, Lu Feiyan habang nag-aayos ng mga damit, pinunasan ko ang aking mga luha paminsan-minsan. Iyak ng iyak, ano yun? Sinabi ni Zhou Lian nang may pagkadismaya, huwag kang magpanggap na inosente sa harap namin. Hindi ba kayo natatakot dalawa, sisirain ko ang lambat at itataboy ko ang mga bagay-bagay. Naglakas loob si Lu Feiyan para magtanong. Haha, sabi niya gusto niyang sabihin. Haha, nagtawanan ang dalawa, nakasandal. Kung sasabihin mong tanga ka, wala ka talagang utak. Ate, ano ka ba sa tingin mo? Huwag mong sabihin na may masamang balak ka.
Mayroon kaming ebidensya sa kamay, kaya bigyang katwiran mo ang pagkawala. Kahit pinaglaruan ka namin, ano ang magagawa namin? Kami ang Kaitian Realm, ang gulugod ng alyansa ng tao. Sa tingin mo ba paparusahan tayong dalawa ng alyansa dahil isa kang bastard? Tinatawag kaming Exorcism and Guarding Road, kahit alam ni Feng Buyo ang tungkol dito, hindi niya kaya paano tayo. Ikaw naman. Tatanggihan ka lang ng lahat. Ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Tumawa si Zhou Liangxi. Sa madaling salita. Walang maniniwala sa sinasabi mo, dahil isa kang asong babae, mapangasar na sabi ni Xiao Zhan. Nanginginig si Lu Feiyan, hindi napigilan ng luha ang pagpatak. Ayaw na niyang magtagal pa sa kwarto, tumalikod siya at tumakbo palabas. Nang may sara ang pinto, mabilis na umalis si Lu Feiyan. Sa corridor, ang kutis ni Lu Feiyan ay unti-unting bumalik sa kalmado, at isang mahinang asul na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang kakaibang ngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kasabay nito, ito ay higit sa 100 kilometro ang layo mula sa Tianxing Island. Isang magandang resort. Ito ay ginagawang isang teleportation array na kumukonekta sa Human Alliance. Matapos makipag-ugnayan si Zhou Wangxian sa ilang technician, nilinaw niya ang ilang mahahalagang punto. Si Feng Buyo sa gilid ay nakinig ng mabuti at nag-aral ng tahimik. Nang matapos ang paghihintay, bumalik si Zhou Wangxian sa isla ng Tianxing na tahimik ang hangin. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, sinabi ni Zhou Wangxian, walang mga salita, sa katunayan, ang paglalakbay na ito, ang iyong mga magulang, ay humiling sa akin na bigyan ka ng mensahe. Nagbago ang mukha ni Feng Buyo, at sumimangot siya, tungkol ba ito kay Feiyan? Ang iyong ina, dapat ay kinausap ka minsan, dapat mong malaman kung ano ang gagawin ay tama. Matandang Zhou, napakahalaga ba talaga ng kapanganakan? Kumunot ang noo ni Feng Buyo, bagaman si Feiyan ay hindi miyembro ng pamilyang Shenlang, ngunit hindi ganoon kadali, hindi ganoong klaseng tao ang ninuno ng iyong pamilyang Feng na si Feng Xiaotian. Mga taong nagmamalasakit sa katayuan at kababaan. Gayunpaman, ang Lu Feiyan na ito ay tiyak na hindi mo kakampi, hindi mo dapat hayaang lumamig ang mga elder ng pamilya Feng at ang pamilyang Shenlang, seryosong sabi ni Zhou Wangxian. Nagpakita si Feng Buyo ng bakas ng ayaw, ang dinanas ni Yanner ay hindi sa kanyang sarili, siya ay biktima din. Silly anak, kailangan mo bang sabihin sa akin kung ano ang sasabihin mo? Hindi siya ang uri ng babaeng naisip mo, mas karapat-dapat ka. Hey! Natawa si Feng Buyo sa kanyang sarili, nais ninyong lahat na makapunta ako doon sa Red Dust Experience, upang maghanda para sa epekto ng Qinglong Realm sa hinaharap. Ngunit pag-ibig at pag-ibig, ito ay isang sakuna, kahit na mayroon akong ilang mga tagumpay at kabiguan kasama si Feiyan, hindi ba dapat hayaan kung ako mismo ang humarap dito? Kung nakikialam ka ng ganito, tinatawag din akong hindi ako naniniwala sa akin. Matandang Zhou, anong buwan at taon ang kailangan ko para tunay na lumaki at kaya kong mag-isa? May sarili din naman akong mga ideya, hindi ba pwedeng minsan na lang akong magsumikap? Zhou Wangxian sa isang komplikadong ekspresyon at isang mabigat na tono, sinabi niya, hindi ko masasabi sa iyo ang ilang bagay sa ngayon. Natural na mauunawaan mo sa hinaharap. Sumunod ka lang at hinding-hindi kita sasaktan. Inilayo ni Feng Buyo ang kanyang ulo na may nagpupumiglas na ekspresyon sa kanyang mukha, at naikuyom ang kanyang mga kamao. Bumalik sa hotel. Nang pumasok si Feng Buyo sa silid, kalalabas lang ni Lu Feiyan sa shower. Kuya Buyo, nakabalik ka na ba? Ngumiti si Lu Feiyan. Ngunit may nakita pa ring kakaiba si Feng Buyo. Feiyan, umiyak ka na ba? Agad na nagtanong si Feng Buyo na kinakabahan, ano ang problema? Nanginginig ang puso ni Lu Feiyan, masasabi pa ng lalaking ito na umiyak siya, kahit na naproseso na niya. Makikita na talagang isinapuso niya ito. Kuya Silent, niyakap ni Lu Feiyan ang lalaki, medyo natatakot lang ako, natatakot akong iwan mo ako. Tahimik ang hangin. Brother Buyo, sabi mo. Posible bang, ikaw lang at ako, ang lumipad sa malayo? Huwag na huwag nang magtanong tungkol sa mundo mula ngayon. Bulong ni Lu Feiyan, na may dampi ng mapanglo at komplikadong mga pag-iisip na kumikislap sa kanyang mga mata. Nang makitang hindi nagsasalita ang lalaki, dahan-daang itinaas ni Lu Feiyan ang kanyang ulo at tumingin kay Feng Buyo. Kuya Buyo, ano ba? May iniisip ka? Feiyan. Matigas na sinabi ni Feng Buyo, kung ibig kong sabihin, kung tatutol ang aking pamilya at mga angkan sa pagbabalik ko sa iyo, masisisi mo ba ako? Saglit na nanlamig ang mukha ni Lu Feiyan, at pagkatapos ay nagtanong siya pabalik, Brother Buyo, ibig mong sabihin, hindi mo iiwan si Shenlang para sa akin, tama ba? Kabanata 2819 na magkaroon ng magandang pagbisita. Umiling si Feng Buyo sa sakit, hindi ko alam. Sa puso mo, kung tatutol ang matatanda, hindi ka susuway, di ba? Medyo mahina ang boses ni Lu Feiyan. Kung talagang tutol ang aking mga magulang, ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, nahihiyang sabi ni Feng Buyo. Saglit na tiningnan ni Lu Feiyan ang lalaki ng malalim, na may hindi mabilang na emosyon na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa huli, ngumiti siya ng walang pakialam, ayos lang, huwag na nating isipin iyon, maging masaya ka na lang. Pagkatapos nito, naipost ito ni Lu Feiyan.
Ipinikit ni Feng Buyo ang kanyang mga mata, kaya hindi na niya inisip pa ito. Oo, ang barko ay natural na dumiretso sa ulo ng tulay, tingnan natin ito mamaya. Sa susunod na mga araw, ang pagbuo ng teleportation ay itatayo ng tuloy-tuloy. Parang kalmado ang lahat. Sa terrace ng hotel, si Lu Feiyan ay nakasalubong kay Zhou Wangxian sa loob ng 4 na araw. Ilang beses ding hinanap ni na Zhou Lian at Xiao Zon si Lu Feiyan habang lumabas si Feng Buyo. Gayunpaman, para hindi sila mapansin, mas pinili din nilang dalawa na maging mas patago, at pareho silang lumabas para humanap ng pwesto. Oops! Sa ika-5 araw, si Lu Feiyan ay nagsasanay mag-isa ng espada. Biglang kumirot ang dibdib niya, nabitawan niya ang espada, at muntik na siyang matamba. Nasa likod niya si Zhou Wangxian at niyakap siya. Yanner, anong meron? Nag-aalalang tanong ni Zhou Wangxian. Senior. Ang mukha ni Lu Feiyan ay mapotla, hindi ko alam kung bakit, ngunit ang sakit sa aking puso ay hindi kayang tiisin. Matapos magkabati nitong mga nakaraang araw sa umaga, hindi namamalayang naging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay nagiging mas madalas. Ang ilang mga bagay ay may lihim na pag-unawa. Mabilis na inalis ni Zhou Wangxian ang kanyang kamalayan at nalaman na may ilang malamig na bagay na naipon malapit sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Nalasan ka ba? Kakaiba ang lason na ito. Saan ka nagpunta kahapon, at anong klaseng kakaibang tao ang nakilala mo? Kinagat ni Lu Feiyan ang kanyang mapupulang labi, na parabang may tinatago siya, hindi. Hindi. Nagsasanay ako kahapon. Kalimutan mo na, huwag kang matakot, I'd detoxify kita ngayon. Hindi na nagtanong pa si Zhou Wangxian sa ngayon, at matigas na sinabi. Nang makitang iaabot na niya ang isang kamay, nahihiyang hinaranggan ito ni Lu Feiyan gamit ang isang kamay. Senior, nandito ba? Natigilan si Zhou Wangxian saglit, pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, "Oh, pagkatapos ay pumunta ka sa aking silid." Well, pagkaraan ng 1 oras, ang mga lason sa katawan ni Lu Feiyan ay tuluyang naalis. Umupo si Zhou Wangxian na naka-cross-legged sa kama at sinabing, ang malamig na lason na ito ay tila nagmula sa isang halimaw, ngunit hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Sayang lang at hindi effective sa cold poison ang paraan ng Xuanming sect ko. Kung ako ay isang dragon, ang 2 angkan ng Phoenix ay maaaring mas mabilis na maalis. Senior, huwag mong sabihin iyon, salamat sa iyo, makakatakas si Yanner. Napakaraming pangangalaga ang natanggap ni Yanner mula sa nakatatanda sa mga araw na ito. Hindi ko alam kung paano babayaran. Mukhang natulala si Lu Feiyan Color, naaawa pa rin ako. Nang makita ni Zhou Wangxian ang babae sa oras na ito, hindi niya napigil ang lunukan ang kanyang lalamunan, ang kanyang hininga ay magulo. Nagtama ang kanilang mga mata, at dahan-daang lumapit ang dalawa. Pagkaraan ng kalahating oras, tumingin si Zhou Wangxian kay Lu Feiyan sa kanyang mga bisig, at nag-isip na sinabi, ano ang yung relasyon niyo ng batang hindi nagsasalita? Nang marinig ang tanong na ito, namumula ang mga mata ni Lu Feiyan, at agrabyado niyang sinabi, alam niya na kung iiwan ko siya, magiging walang magawa ako. Kaya't mapasaya ko lang siya sa lahat ng posibleng paraan. Hindi mo siya gusto? Tanong ni Zhou Wangxian. Pamangkin siya ng taong iyon, natatakot ako kapag nakikita ko siya, paano ko ito magugustuhan? Malungkot na ngumiti si Lu Feiyan. So, biglang tumango si Zhou Wangxian. Wangxian. Direktang tinawag ni Lu Feiyan ang pangalan ni Zhou Wangxian, payag ka bang kunin ako? Kahit alipin at katulong ako, payag ako. Ayokong pinaglaruan o inabandona ng iba. Napakaganda mo, kahit anong mangyari, may gusto sa iyo, sabi ni Zhou Wangxian. Pero, nitong mga nakaraang araw, nalaman kong ikaw lang ang tunay na mabuti sa akin. Hindi ko kayang hawakan ng ibang lalaki sa puso ko. Tumingin si Lu Feiyan kay Zhou Wangxian ng may paghanga at paghanga, napakalakas mo, ngunit hindi hinahamak ang aking pagpapakumbaba, talagang naantig ako. Ngayon ay nailigtas mo na naman ako. Ako, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Hindi napigilan ni Zhou Wangxian na matigilan, ang nagninangas na pag-amin ng babae ay medyo nabigla sa kanya. Ikaw, hinahamak mo rin ba ako? Tretuhin mo lang ako bilang isang laruan. Malungkot na ngumiti si Lu Feiyan, ibinaba ang kanyang ulo, at patuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Yanner, saan mo gustong pumunta? Hindi ko lang akalain na seseryosohin mo ako. Si Zhou Wangxian ay labis na naantig, at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Tumawa si Lu Feiyan at tuwang-tuwang sinabi, salamat sa pagtitiwala sa akin. Hoy, sa kasamaang palad, kung tutusin, isa ako sa 10 miyembro ng alyansa ng angkan, at mayroon akong espesyal na katayuan sa angkan. Nasangkot ka sa ilang masalimuot na bagay, sa pagitan natin. Relasyon. Naiintindihan ko, sa labas, tatawagan kitang Elder Joe, Senior Joe, hindi kita ipapahiya. Hanggat hindi mo ako hinahamak, maaari mong hayaan akong manatili sa iyo sa lahat ng oras at maging isang alipin. Sabi ni Lu Feiyan na may kasiyahan. Kung gayon, magkakamali ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magkamali ka, nakangiting sabi ni Zhou Wangxian. Kung gayon maaari na akong umalis sa Feng Buyo ngayon, tama ba? Apurahang tanong ni Lu Feiyan.
Siyempre kaya mo, wala kang kinalaman sa hindi pagsalita. Sinabi ni Zhou Wangxian, sasabihin ko sa kanila na mayroon kang ilang talento sa pagsasanay ng espada. Upang mabayaran ang pagkawala ng pag-uusig sa iyo ni Ye Shupei, tatanggapin kita bilang tagapag-alaga ng espada. Tuwang-tuwa si Lu Feiyan at tumalon. Pagkaraan ng ilang sandali sa kama, muling nagtanong si Zhou Wangxian, ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ito nalason? Bakas sa mukha ni Lu Feiyan ang kalungkutan nang marinig niya ito. Actually, kasalanan ko rin. Paano mo nasabi ito? Maaaring hindi mo kilala si Wangxian. Ang dahilan kung bakit ako pinatalsik ng pamilya Lu ay dahil mali ang sinabi ko at nagalit ang pamilya sa walang katapusang purgatorio. Yung fan ka. Sumimangot si Zhou Wangxian. Oo, kahit may bahay ako na hindi ko na mababalikan at pinagtatawanan ako, hindi pa rin nila ako binibitawan. Nilalason ka ba ni Ye Fan? Bakas ng galit ang mga mata ni Zhou Wangxian. Hindi siya, isa sa mga babae niya ang pumunta sa Tianxing Island at nakilala siya sa isang seaside restaurant kagabi. Sinabi niya na iimbitahan niya ako sa isang cocktail, ayaw kong inumin ito, ngunit dapat niya ako. Natawa si Lu Feiyan sa kanyang sarili isang ngiti, ako rin ang walang mata noong panahong iyon. Hindi ko alam na si Ye Fan ay napakalakas at nagalit sa malakas. Kasalanan ko kung bakit ako nabuli. Walang dahilan. Kahit na ganoon, hindi ka pwedeng mangbuli ng ganito paulit-ulit. Huwag mong habulin ang mga kawawang magnanakaw, paano matatawag na malakas na tao ang ganyang lalaki? Ngumisi si Zhou Wangxian, nais kong makilala sandali, ang pinakamakapangyarihang tao sa planetang ito. Anong uri ng lakas ang isang malakas na magsasaka? Ang mga ilang araw na ito ay ayos lang dahil iyon ang kaso. Bukas, dadalhin kita doon at bibisitahin kita, itong si Mr. Ye. Kabanata 2820 Mabaw. Kalimutan ang tungkol sa mga immortal. Huwag maging impulsive. Nagmamadaling pinanghinaan ng loob ni Lu Feiyan, si Ye Fan ay kay Shenlang din, hindi na kailangang pukawin ang kawalang kasiyahan ni Shenlang para sa akin. Hindi sapat ang 5 kuko na gintong dragon para kay Shenlang ang mga tao ng aking pamilya, iharap mo sa akin ang iyong mukha. Bukod dito, ang taong ito ay sumasakop sa pinakamagandang bahagi ng paraiso sa lupa, at sa malaot madali, kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit kailangan nating makita kung anong birtud at kakayahan ang mayroon siya, na sumasakop sa piraso ng kayamanan na iyon. Si Zhou Wangxian ay hindi nakinig sa maraming payo. Sa sobrang agresibo ay tumayo na siya at akmang aalis na. Bagamat hiniling sa kanya ni Lu Feiyan na huminahon ng paulit-ulit, halatang sinusubukan ni Zhou Wangxian na ilabas ang kanyang galit para sa bagong, pinaburan na babae. Nang gabing iyon, nang bumalik si Feng Buyo sa silid, nalaman niyang iniimpake ni Lu Feiyan ang kanyang mga gamit at inilalagay sa storage bag. Yanner, saan ka pupunta? Nakabalik ka na ba sa Donghua City? Tanong ni Feng Buyo. Malamig ang mukha ni Lu Feiyan, lumingon siya sa kanya at sinabing, tahimik ang hangin, naisip ko na. Ano? Imposible sa pagitan mo at sa akin. Ang pinakaayaw ko ay ang isang mother boy, na katulad mo. Naibawnan. Iyon lang ang sinabi ng iyong mga magulang na gawin mo, at hindi ka nang ahas na sumuway, isang lalaking walang opinyon. Namutla ang mukha ni Feng Buyo, Feiyan, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit, hindi ako magagalit sa isang immature na tulad mo. Makinig ka na lang sa magulang mo, huwag mong pansinin ang kakulaitan ko. Ako ay isang asong babae. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, at ayokong makasama ka. Kung tutusin, sa iyo, pabigat lang ako. Kung ayaw mong magmukhang wala kang konsensya, malamang matagal mo na akong iniwan. Nakakahiya ba talaga sa iyo na kasama kita? Tumikim si Lu Feiyan. Feiyan, bakit mo sinasabi yan? Alam mo sa tingin ko hindi. Gusto ni Feng Buyo na humakbang pasulong, ngunit umatras si Lu Feiyan. Huwag kang lumapit sa akin, tinanggap na ako ni Elder Joe bilang isang eskrimedor, at simula noon ay sinusundan ko na si Elder Joe. Mula ngayon, ikaw at ako ay estranghero, wala nang magagawa pa. To be honest, I've had enough, you are just like your uncle, nakakadiri. Malamig na ngumiti si Lu Feiyan at kinuha ang storage bag, tumalikod at aalis na sana. Namula si Feng Buyo at sumigaw, talagang pinuntahan mo si Zhou Wangxian. Natigilan si Lu Feiyan, nakatayo sa lugar na nakatalikod sa lalaki. Sa nakalipas na 2 araw, sinabi sa akin ni na Zhou Lian at Xiao Zhan na sinasadya mong pumunta sa Zhoulao Lianjian araw-araw. Hindi ka masyadong nagsasanay ng mga espada. Mula sa aking klise, alam mo na gumamit si Zhoulao ng mga espada, kaya sinadya mo ang pagsasanay, tama. Sinabi ni Feng Buyo, malapit na siyang umiyak, at pinigilan niya ang kanyang nabulunan na pag-iyak, hindi ba't sinabi mong oo, maging masaya ka ngayon, at pag-usapan ito mamaya. Kung wala kang tiwala sa akin, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Hindi mo ako binigyan ng huling pagkakataon para pumili, at pinagtaksilan mo lang ako ng ganito, paano ako nagkautang sa iyo? Napakurap si Lu Feiyan at huminga ng malalim. Lumingon siya at ngumiti ng nakakainis. Paano ko makakasama ang pamangkin ni Ye Shupei? I hate you to die. Sana mamatay na kayong lahat, mommy. Lumabas si Lu Feiyan sa silid. Bumagsak si Feng Buyo sa lupa, na parang nasa dilim ang buong mundo.
Sa susunod na araw, binanggit ni Zhu Wangxian ang pagpunta sa walang katapusang purgatorio, at medyo interesado ang isang grupo ng mga miyembro ng espesyal na misyon. Maging si Li Tangshan at ang iba pa sa Earth ay nagbibigay ng malaking kahalagahan dito. Nagpipigil din sila ng lakas. Kahit na hindi sila galit kay Ye Fan, tinuruan din sila ng leksyon ni Ye Fan. Ngayon, mahirap magkaroon ng isang strategic powerhouse, at personal kong susubukan ang pinakamalakas na manlalaro sa mundo. Siyempre, manunood sila ng palabas na may mentalidad na manood ng magandang palabas. Bagamat hindi nila gustong mapatay si Ye Fan, kung nakita nila si Ye Fan na tinuturuan ng leksyon, magaan ang pakiramdam nila. Originally, si Zhu Wangxian lang ang nagdala kay Lu Feiyan doon, pero ayaw niya, at biglang dumami pa ang mga tao. Napansin ng lahat na sumunod si Lu Feiyan sa likod ni Zhu Wangxian, nakatingin sa mga mata ni Zhu Wangxian, isa siyang maliit na fangirl. Ang hitsura ni Feng Buyo ay parang naglalakad sa pintuan ng impyerno, ang kanyang mukha ay mapatla. Ang lahat ay nakarinig ng ilang hangin at nakakaalam ng ilang balita. Gayunpaman, para sa ganitong uri ng bagay, ang iba ay hindi masyadong nagmamalasakit. Kung tutusin, hindi naman big deal para sa isang marangal na estratehikong antas ng powerhouse na humanap ng babaeng makakasama niya. It's nothing more than this woman, the girlfriend before the junior, but so what? Sabihin na nating uninhibited. Kung wala kang sasabihin, huwag kang pumunta, masama ka. Sabi ni Zhu Wangxian. Tumingin si Feng Buyo kay Lu Feiyan sa likod niya, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Matandang Zhu, gusto kong puntahan ito, mas masiglang sabi ni Feng Buyo. Sinabi sa iyo ni Elder Zhou na huwag pumunta, hindi mo ba naiintindihan? Young Master Feng. Hindi, ngayon hindi mo sineseryoso si Elder Zhou. Ang aming misyon ay protektahan ang mahusay na pormasayon, hindi upang panuurin ang kasiyahan. Ngumisi sina Zhou Lian at Xiao Zhan. Kayong dalawa, manatili din dito, sabi ni Zhu Wangxian, bagaman ang Knights of the Demon Wolf ay hindi gumagalaw, dapat kayong mag-ingat laban sa anumang kaguluhan. Biglang nanlumo sina Zhou at Xiao, ngunit kinailangan nilang iuko ang kanilang mga ulo at sumang-ayon. Hindi napigilan nina Ilya at Baihan ang tumawa, ito na ang katapusan ng usapan. Sumakay ang grupo sa isang marangyang sasakyang panghimpapawid at naghanda ng umalis. Nalaman ito ni Chang Haotian at ng kanyang asawa at nagmamadaling nagpadala ng mensahe kay Ye Fan. Binibigyan mo ba si Ye Fan ng tip? Ilya mocked, walang silbi ang magulat, hinahanap siya ng isang strategic powerhouse, saan pa siya maaaring magtago. Si Chang Haotian at ang kanyang asawa ay mapatla at natatakot. Ibaba ang ulo. Magulat, hayaan siyang buksan ng maaga ang malaking pormasayon upang mailigtas ang mga kamay ng matanda, sabi ni Zhu Wangxian. Oo, napangiti si Chang Haotian at tumango. Walang katapusang purgatorio. Si Ye Fan ay bihirang magkaroon ng ilang masayang araw. Pagkagising ko sa umaga, lumabas na sina Feng Yaoying at Xu Lingshan sa kanilang tabi, nag-yoga sa tabing dagat kasama si Ni Wuyo. Ang mga kababaihan ay palaging hindi nasisiyahan sa kanilang figure, kahit na sila ay nilinang sa banal na kaharian, nararamdaman pa rin nila na ang yoga ay maaaring maging maganda. Si Ye Fan ay nasa tabi ng bintana, umiinom ng isang tasa ng kape, at pinapanood ang kanyang ina na dinadala ang dalawang anak na babae upang mag-yoga, na isang uri din ng kasiyahan. Nang may tumawag sa telepono, kinuha ito ni Ye Fan. Matapos makinig, bahagyang kumunat ang noo niya, na nagpapakita ng bakas ng pagdududa. Naiintindihan. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad si Ye Fan papunta sa operation room ng Mountain Protection Formation at isinara ang formation. Naramdaman ng mga babae sa labas na may mali, biglang nagbago ang langit, at napag-alamang tumigil na ang malaking pormasayon. Asawa, ano ang problema? Mabilis na bumalik si Feng Yaoying sa bahay at nagtanong. Sinabi ni Chang Haotian na dinala ni Zhu Wangxian ang isang grupo ng mga tao dito, at mukhang hindi maganda ang mga taong pumunta rito. Para hindi nasapilitang sirain ang malaking formation, isara muna natin. Darating na ang 10 rebulto. Anong ginagawa mo? Kailangan ko bang makisama sa iyo? Hindi na namin siya ginulo ulit. Pumasok si Xu Lingshan na may hindi nasisiyahang ekspresyon. May kinalaman ito kay Lu Feiyan. Nag-isip si Ye Fan, lumabas tayo at tingnan, malalaman natin mamaya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.